Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa isa nating kababayan na nagka-employer na at siya ay naghihintay na lang ng CCBI or Visa Grant Notice na manggagaling sa kanyang amo. Siya ay si Basileño. Kuya Pins, pa-shoutout ulit ha. Waiting for CCBI na lang kuya. Salamat sa Diyos. Yun. Malapit na yung kabayan. Siguro mga 1 buwan or 2 buwan na lang. Pag nagmamadali yung amo mo, 1 month, nandito ka na sa South Korea. At pagdating mo dito, next month ay baka abutin mo pa yung cherry blossoms. Ayun. Congrats kabayan. Malapit na yan. Malapit mo nang masilayan ng South Korea. At video natin ngayon ay syempre day off, biyernes ng gabi. Ito yung pinakamasarap sa buhay ng isang OFW. Yung alam mo na walang pasok kinabukasan. Kung ikaw ay nagiinom, pwede kang mag-shot. Kung ikaw naman ay gala, pwede kang gumala, pwedeng puntahan yung mga pasyalan dito sa South Korea. Syempre, deserve naman natin yan kasi nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa. Malayo tayo sa pamilya natin, kaya gawin natin kung ano yung magpapasaya sa atin. Wag nyo lang gawing libangan yung sugal sa babae. Bad yan, hindi maganda yan, lalo na sa mga asawa, ano. Ayun. At pupunta tayo ngayon sa grocery. At meron kasi isa tayong kababayan dito sa South Korea, si Kabayang Ipo. Pagkaalam ko parang nasa Busan to si Kabayan, ano. Parting dulo na dito sa South Korea kung di ako nagkakamali. At meron siyang sinabi na brand ng makuli. Kung hindi pa nakakarating dito sa South Korea, yung hindi pa alam kung ano yung makuli, ayan ay rice wine. Natikman ko na rin to, pero may sinabi siyang brand na masustansya raw. Punta tayo ng grocery. Maraming klase ng makuli. Ayan, ito laki nito, oh. Jipyong. At ang hanapin natin yung sinasabi ni Kabayan na seng makuli. Parang ito yata yun, ah. Ayan, oh. Ayan, oh, seng makuli. Ito na nga yata, kung di ako nagkakamali, ito na yung sinasabi ni Kabayang Ipo na healthy na rice wine. Yan, makuli rice wine. Dalawa na bilhin natin ba? Baka mabitin. Ito ay, teka lang ha, tingnan natin. Ayan, nakikita nyo 750 mg, 320 calories, at ang alcohol niya ay 6%. Ayan, 6% alcohol. Mas mataas pa yung alcohol niya kaysa sa beer. Okay, dalawa yung bibilhin ko. Tapos teka lang, bibili ako ng ano, yung may tuyo pa kasi ako doon na galing sa Pilipinas. Bibili ako ng ano, itong chocolate Hershey's. Magchachampurado ako. Ito. Matagal pa naman ang expiration niya. Ayan, October pa, October 2026. Yan. Tapos medyo murang kamatis ngayon mga kabayan, no? Mura na yan. 5 piraso ay 3,981. Bibili ako ng
isang pack kasi masarap ito mga kabayan sa tuyo. Tapos kamatis o kaya itlog na nilaga sa kamatis o kaya pang sigang. Medyo matigas pa naman siya, tagal pa to bago masira. Bili na lang rin ako ng gatas. Gatas, veggie meal, base double milk, sweet, 950 mg, 3,280 won. Ayan. At sa pulutan naman, mayroon pang karne doon na natira. Hindi na lang ako bibili. At yun na lang yung gagawin kong pulutan, yung binigay ni Adjuma sa kantin. Bayaran ko ng mga kabayan para makauwi na at makapag-chat-chat na. Ito yung pupulutanin natin ngayon. Frozen na ito, lagay ko sa freezer. Initin ko na lang para ito na lang yung pulutan. Galing yan sa kantin yung tira. At yan, nakalibre tayo ng pulutan. Ang pulutan, baboy. Kita naman yung mga kabayan, di ba? May sili yan, baboy, tapos merong patatas. Hindi ko alam kung anong klaseng luto yan. At meron din akong sausawan yan. Tapos sa inyong makuli. Sa inyong makuli habang nanonood ng pelikula. Ito na tayo ulit. Ito ang makuli. Tikman na natin. Kailangan lang medyo kalugin kasi parang yung pinakalatak niya yung bigas. Yan, kailangan kalugin. Kasi naiipon sa sa baba yung yung parang bigas na dinurog. Atoy, yung mga nagka-employer na malapit nyo nang maranasan to, yung ganito. Tikman na natin tong makuli. Seng makuli. Ang pamagat ng pelikula mga kabayan na ito, Korean movie to, yung Project Silence. Hindi ko pa siya napapanood. Kaya ito yung pinapanood ko ngayon. Tikman na natin. Kunti lang muna. Kabayang Ipo, shot. Ay, masarap talaga. Kumbaga may hawig siya sa lasa ng tuba. Yung bagong tanggal pa lang sa puno ng niyog na tuba. Matamis, ganun, parang ganun yung lasa. Sarap. At siya nga pala, nabanggit din ng isang kababayan natin na naghihintay na ng working visa na parang dati rin siyang nagbablog. Ngayon ay gusto niyang ituloy yung pagbablog dito sa Korea kapag nandito na siya. Tinatanong niya kung paano daw mag-vlog. Napaka-importante kabayan na para sa akin lang para mag-enjoy kayo sa ginagawa ninyo, dapat kung ano yung hilig ninyo, yun dapat yung gawin ninyo, yun dapat yung i-vlog ninyo. Diba, kung ang hilig ninyo ay sa pagkain, pwede kayong mag-vlog ng tungkol sa pagkain. Kung ang hilig niyo naman ay sport o kaya basketball, pwede rin yung i-vlog yan. Nakadepende yan sa inyo kung ano yung talaga yung hilig ninyo. Kumbaga, para sa akin, suggestion ko lang yun. At kayo pa rin naman ang masusunod. Katulad ko,
mahilig akong dumaldal. Tapos, nagiinom din ako kapag day off, kinabukasan, katulad ngayon. Yun, nakapasama sa video ko. Pinaka-importante din, dapat, isi-share ninyo kung ano yung naging experience ninyo sa pag-apply dito sa South Korea. Mga gusto mag-vlog, pagdating nyo rito, kapag nandito na kayo, pwede kayo mag-vlog kasi importante din yun para ma-inform ninyo yung mga nag-apply sa Pilipinas papunta dito sa South Korea. Dapat lang kasi kami mga nagbablog dito, matatapos din yung kontrata namin, uuwi din kami sa Pilipinas at kayo yung papalit sa amin dito. Ganun talaga. Rotation lang yan. Nakadepende na lang yan sa mga nandito sa South Korea kung uuwi na sila o hindi pa. Katulad ko, tapos ng kontrata ko, uuwi na ako sa Pilipinas. Siyempre, alam niyo na kapag nasa Pilipinas ka na, siguro, itutuloy ko pa ba o hindi kasi maaaring mag-iba na yung content ko kasi nasa Pilipinas na ako. Maaaring wala na rin manood sa akin ng mga subscribers ko kasi kalimitan kasi sa mga subscribers ko ay sa Pilipinas, nasa Pilipinas. Siyempre kapag wala na ako dito sa South Korea, baka wala nang manood sa akin. At panigurado, baka iibahin ko na rin yung content ko. Tungkol naman siguro sa, alam niyo na, kung ano yung magiging hanap buhay ko sa Pilipinas. Sakali kapag sinwerte, maaaring magnegosyo, at doon na lang siguro tututok yung content ko sa everyday life ko sa Pilipinas na dating ex-core. Yun, baka ganun na lang yung mangyari. Umaring itigil ko na lang yung pag-vlog ko. Nakadepende kung sisipagin pa rin ako. Yun, itutuloy ko pa rin.